sa pitsa po nung 24, 26, 27 hanggang sa magtatapos na po ang taon at papasok po yung January 1 sa 2026. At binahagi natin ang napakahalagang katunayan at dahil sa umaasa tayo sa kalooban ng Diyos na siya po ang manguna, magbukas sa bawat puso't isip ng bawat tao, hindi tayo nagsasawang iparating sa buong daigdig ang mga kapahayagan na mula sa Panginoon at ito'y mapakinabangan ng marami, lalo na po sa bahagi ng mga tao na may pagtawag sa paglilingkod sa Diyos at may pagkakilala sa pangalan ng bagong pangalan sa pangalang Jesus Christ. So we are under Jesus Christ government as pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary. So we are online service in the Lord, local, international. At ngayon, atin pong lilinawin sa bahagi po ng pagbuo ni Christ ng kanyang opisina na mula sa mga kinatawan ng mga apostol at sa ating panahon at binalaan ng Diyos ang buong daigdig ayon sa Galatians chapter 1 verse 8 na ang hiwalay sa turo ng Diyos ay matatakwil. At ngayon, atin pong ibabahagi sa maikling oras ang kahalagahan po ng first day of the week. At kahapon, binahagi din po natin yung seventh day of the week. Local, international, ang first day of the week ngayon na atin pong tatalakayin sa maikling oras. Ito po ay napakahalaga na pagtalakay sapagkat ito ay bahagi sa pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Now, if we talk the resurrection of our Lord Jesus Christ, kasabay po dyan yung sinabi sa Genesis that let there be light. Unang araw, pagkabuhay at pagdeklara ng Diyos na magkaroon ng liwanag. So, from the darkness hanggang po sa liwanag na itinakda ng Diyos. So, nilob ng Diyos, ang oras na ito ay ating may bahagi at bilang patunay sa mga believers in God through Jesus Christ, sapagkat hindi sabay-sabay po ang pagtawag. Tingnan natin yung Revelation chapter 3, verse 12. Mm-mm. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas sa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Ngayon itong scripture na ito, this 2026, no? Sa ilang milyong relihiyoso na nagdiwang sa kapanganakan ni Kristo at pagsalubong ng bagong taon. Yung diniin po dito, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Dito, tinitiyak sa lahat ng mga may takot sa Diyos na walang atrasan, wala ng pagkakataon ang tao para po ilayo niya ang kanyang sarili
sa Diyos at i-garnered lahat ng tao bilang ding mga leader kung paano i-handle yung sinabi ng Diyos, yung pinangako ng Diyos, lalo na doon sa mga sinasabing that overcome it. Yan. And shall go no more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is the new Jerusalem. So, two kinds of Jerusalem. Yung Jerusalem mula sa alipin, yung Jerusalem na mula sa malaya, kay Agar at saka kay Sarah. Na pareho ito mula sa binhi ni Abraham. Pag sinaysay mo ang lahing ito na kay Ismael o kay Isaac, yung Jerusalem na itong manaog, hindi ito luma kundi bago. Kaya tinawag siyang New Jerusalem. On that city, which is the New Jerusalem, hindi pwede siyang lagyan ng old name. Kundi ang sinabi na scripture ay new name. So, ibig sabihin, yung setting yon hindi luma, kundi bago. Therefore, kailangan siyang bigyan ng bagong pangalan at kailangan din ang manahan sa city na yon ay hindi mga lumang tao, kundi bagong tao. Ang tinutukoy sa ating panahon, lumang pagkatao at kailangan ang mamuhay sa siyudad na yon ay yung namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Why? Sapagkat ang mga ito ay gagawin silang templo ng Diyos. Ibig sabihin, if we talk temple, hindi maaari na gagawa ka ng templo na ang haligi mo lang ay napakahina. Ang haligi sa mga karpentero, sa mga magaling sa construction, nakadesign ang haligi kung ano po ang itatayong bahay. Second floor, third floor, fourth floor, or gaano kataas. Nakadesign ang haligi. Lalo na po yung pundasyon. Now, if we talk salvations, ang pundasyon in-introduce ng Diyos by His image through Jesus Christ na si Kristo yung pundasyon. Okay? Ngunit, ang binanggit dito, yung magtatagumpay, gagawin niyang haligi. So, kung ako at kayo, and every leader today, hindi ka pwedeng tatayo na bilang haligi na hindi ka dadanas ng maraming pagsubok. Sapagkat ang ipinakita ng talatang ito, if we talk silver, gold, dinesign ang karangyaan sa bundong ito na kung tutuusin, tingnan mo ang aral mula kahapon, yung amount na binayad kay Judas para i-betrayed ang ating tagapagligtas. 30 pilak, magkano ang amount ngayon yan sa panahon natin. Sapagkat ngayon, hindi ako nagkamali, parang mahigit 4,000 ang isang gramo ngayon ng ginto. Ngunit sa panahon ng Panginoon, medyo mababa pa sa time nila. Sa time natin, ang laki ng value nito. So, in every churches, they are collecting tithes and offering. Bagan, mga pamamaraan, plano sa ilang membro na followers sa isang grupo, sa ilang membro na nabuksan sa tithes and offering. Mahina po ang 1,000,000 na collection sa isang mga churches na nakulik sa mga churches kung saan po sila nabibilang. So, ang tanong nito, sa time natin ngayon, yung how to use your money in your church, kung paano po ito ina-apply, ginagamit sa ating panahon, ngunit ipinakita sa simula ng paliwanag na ito
dito sa Genesis chapter 20 verse 16. At dito po makikita natin yung paggamit, kung paano paggamit ng silver or money. Genesis chapter 20 verse 16, doon po sa mga nakakita. At kay Sarai sinabi niya, narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa iyong kapatid. Kami, Narito, ito sa iyong pirit sa mga mata ng lahat ng kasama mo. At sa harap ng lahat ay nagbabagong puro ka. magkano? 1,000 1,000 putol. bayad yan para pampiring. 1,000 putol. Yung ba pala sa Takpan. mahilig? Yes. Ibig sabihin, yung amount na ito, equivalent this present time, if we talk silver and gold, ang laki ng value. Kaya kung pinag-uusapan ang corruption sa billions, noon pa nangyayari na ito. At yung amount from the Old Testament, like the Genesis chapter 20, ang amount na lumabas ngayon, yun yung amount noon. Kaya hindi tayo magtaka na mayroong millions of billions na corruptions conspiracy against anybody. Ang binanggit dito, ginamit ang silver na ito, ang pera na ito, para takpan bilang piring. Na ngayon ginamit yung piring na ito sa mga lawyers, sa mga justices, hindi naman lahat, para takpan ang katotohanan. Okay. Praise the Lord. So, pangalawa, pinakita din po sa Genesis chapter 23 verse 15 ang tungkol po dito. Bago natin puntahan yung price of Christ to betrayal. Okay. Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halagay 400 siklong bilang. Gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo nga ang iyong patay. Oh. Tuloy. Ang sabi, ilibing mo nga ang iyong patay. Ibig sabihin, ang naging apektado for my personal and spiritual insight. At dininig ni Abraham si Ebron. At sinimba si Abraham kay Ebron ang kalapit natin. Sa harap ng mga anak ni Ed. 400 siklong bilang. Nakaraniwang kalapit ng mga ngalakal. Sipin mo, yung 400 pilak, tinawag na pangkaraniwan lang siya. Pero yung dami na yon sa time natin ngayon, if we talk billions, yan ang price niyan. Pero pangkaraniwan lang sa kanila. Ibig sabihin, sa corruptions and conspiracy, ang billions, pangkaraniwan lang sa kanila yan. Tayo, nagugulat, laki ng pera niyan. Bakit pangkaraniwan lang sa kanila yan. Now, tingnan niyo po, yung nangyayari sa conspiracy o betrayal against the truth. Okay. Ipinakita dito sa scripture yung the price of Christ to betrayal. Ang nalaman natin kay Judas is 30 pilak. Yan na. Sa Amos chapter 2, verse 6, nilinaw din po niya dito ang tungkol sa price of Christ. Amos chapter 2, verse 6. Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon. Dahil sa tatlong pagsalansan ng Israel, dahil sa apat, hindi ko ihiwalay ang kaparusahan sa kanya. Sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak. Yes. At ang mapagkailangan sa dalawang paang pangyapa. Ngayon, ito po ay isang aral sa buong daigdig na kapag na-discern mo na ikaw ay gagawing haligi ng Diyos sa isang templo, means group, family, organizations, titiyakin mo na itong paggamit ng mga bagay materially
na hindi siya nabilong doon sa betrayal system tulad ng nangyari sa Panginoong Jesucristo na dito sa Genesis chapter 20, may piring na nangyayari para takpan yung katotohanan. But this Christ will be able to say something in our time, in this present time, na yung word na ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi. Ibig sabihin, kailangan mong magtagumpay. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumawa. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong manindigan. Sapagkat gagawin siyang templo, pero bago siya gagawin ang templo ng Diyos, kailangan niyang magtagumpay. Saan? Kailangan niyang paglabanan, kailangan niyang matutunan, kailangan niyang makontento, sapagkat dito yung the price of Christ to betrayal. Dito po ipinakita sa sulat ni Propeta Amos sa English, thus saith the Lord for three transgressions of Israel. Isipin nyo, before Christ, mayroon ng three transgression of Israel. At yung three transgression of Israel, yun ang price na binagay kay Judas para i-betrayal ang Lord. Walang sinabi magkanong amount. Pero nakabase siya sa tatlong transgression na ginawa ng Israel. Ang tanong, ano yun? Yung tatlong yun. Okay, ibang topic natin gagawin yun sapagkat napakahaba nun pag sinundan natin. Okay, i-slide lang natin ng konti. No? Ang sabi pa niya dito sa sunod na stanza, and for I will not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of, ano ibig sabihin nun? Shoes. S-H-O-E-S. Sa Tagalog. Pakiulit sa Tagalog. Verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi? Dahil sa tatlong pagsalaksa ng Israel, dahil sa apat, hindi ko ihiwalay ang kaparamahan sa kanya, sapagkat kanila pinagpili ang pagtuwid dahil sa kulang, at ang pagkailangan sa dalawang pangpaang pangyapa. And the poor for a pair of shoes. Yan na. Sa taas, I will not turn away the punishment thereof. Sa taas pa, for three transgressions of Israel, and for I will not turn away the punishment thereof. Pag tiningnan mo siya, katulad siya ng isang design na kapag tumingin ka sa isang lugar, hindi mo makita pero yung lugar na nakakita sa iyo, para siyang one-way mirror. Ikaw yung nakita, pero di mo makita yung tinitingnan mo. So merong sa Tagalog, merong nakaharang na hindi siya gawa ng Diyos, kundi ito ay man-made. Pag sinabing man-made, yung betrayal, hindi lang isang tao ang gumawa. Like Judas, bukod sa mga sundalo na kasama niya para hulihin ng Panginoon, may mga leader na siyang utak ng plano kung paano gagawin. Hulihin, halikan ko muna, evil case. Yan ang identification ni Jesus. Sinong halikan ko, siya yon. And then, hulihin nyo. Pagkatapos, iharap mo sa kay Herodes, kay Caiaphas, kay Pilato. Yan ang plano. And then, pupunta ang bayan.
sisigaw, ipako sa krus, na kahit yung kapistahang yon ayon sa tradition, magpalaya ng isang nagkasala, huwag niyong piliin si Jesus, kundi ang piliin niyo yung isang tulisan. Yung dalawang, yung tulisan na si Barabbas, yan. So yung senaryo, buo na ang plano. Ngunit nagsimula ang Panginoon doon sa pag-betrayal ni Judas sa kanya. So sa time natin, as a servants of the Lord, yung position ng bawat believers in God through Jesus Christ, ang position nito na kailangan makita kung bakit merong tatlong transgression ang Israel laban sa Diyos. At dahil dito, nagpatuloy ang pag-betrayal ng tao, paggamit ng mga bagay na tulad sa panahon natin, they are collecting tithes and offering. Merong grupo na walang board of trustee. Merong grupo na nag-collect ng tithes and offering, walang treasurer, walang auditor. Merong grupo na naghahangad ng lupa ng kapwa. Merong grupo na naghahangad ng anumang bagay, materially. Na itong mga grupo na ito, literal na encounter natin, pag tinignan mo dito sa scripture na sinabi ng Biblia from the betrayal time of Judas, maraming pastor pala ngayon na nagpatuloy dito na nakapiring yung mga mata na ang hangad dito ay ang mga bagay na meron ang daigdig dito. If we talk silver, yung dami, yung amount from the Old Testament mula sa 1,000 at sa 400 na putol ng pila, billion sa panahon natin, yun ang amount na binayaran ang nagkanulo sa Panginoon. Kaya nakakatakot ngayon para sa akin, yung mga leader na merong million, merong billion sa bangko. Ako po, nagpaalaala lang sapagkat hindi ko ma-attempt na suluhin ko lang yung unawang ito. Nais ko lang i-share sa inyo sapagkat kahit may pambayad kayo ng ataol na ginto at magburol kayo ng 100 araw, ngunit kung nasa area kayo ng betrayal, walang saysa yan. Ikita ng mata sa ginto't pilak na taglay ng isang tao, hindi ka magiging masaya sa buhay. Kailangan ng tao magtagumpay sa daigdig na ito. Sa anong paraan? To go away from the traditions of men. Tingnan muna natin kung kay Kristo ba yan. Colossians chapter 2, verse 8. Chapter 2, verse 8. Kayo'y magsipag-ingat para sa inyo'y may dumiyak sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kapuluhang pandaraya. Yes. Ayon sa sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Yun. Pag hindi ayon kay Kristo, ibig sabihin, this group, hundreds of thousands, ang price to betrayal again in Christ, spiritually. Nilinaw kanina ni Propeta Amos at susundan natin sa paliwanag ni Propeta Sikaraya sa chapter 11 verse 12. Basahin natin. Sikaraya chapter 11 verse 12. Okay, Tagalog. Sikaraya, Zacarias. 11 verse 12. Amen. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyo mabuti, bigyan ninyo ako ng aming kaupahan. At kung hindi, inyong pabayaan
Kakayon kanina bang ang kaupahan ko ng 30 putol na pila. Bilang pinag-uusapan dito, not only silver, also the gold. At hindi masama na magkaroon ka ng pamilya at nag-ministry ka. Pero kung nag-preach ka at bayaran ka at alam mo na mali ang aral na sinusundan, you are also betrayal of our Lord Jesus Christ, which is the Word of God in our time. Ilan ngayon ang sinusilduhan monthly salary? Bakit ko sinabi? Pag tinanong mo, magkano ang allowance mo? 10,000, 15,000 a month. Do you believe Jesus Christ was born on December 25? Hindi eh. Kasi issue sa amin yan. O ba't ka nagpatuloy? Issue pala yan. O dahil sa allowances na binibigay, hindi masama para sa akin. But you are doing also, again, to betrayal like Judas, na ngayon pinagpatuloy ng mga nagpakilalang pastor. Hindi masama na may pastor. Ang masama dito, ginagamit ang pangalang pastor pero hindi pinaiiral, hindi tinuturo, hindi ginagamit at nagpatuloy silang magpailalim sa katulad na ginawa ni Judas na akala ng marami, they are preaching the Word of God using the Old Testament, New Testament to introduce Jesus Christ as Lord and Savior. Tapos na. Pero without knowing the deep things of Satan, they are doing again to continue to betrayal against the truth, which is our Lord Jesus Christ. Kaya po, ang pinakita dito, the price of betrayal, nilinaw kanina, susundan natin yung Acts chapter 1 verse 18 sa New Testament. Acts chapter 1 verse 18 at susundan natin to kung sino po ang may taglay ito sa panahong ito. Okay? Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng dati sa kanyang katampalasan at sa pagpapasinulong at matiwalik ay pumutok siya sa gitna at tumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang siyan. Hallelujah. Yung nangyari sa kanya, yung kinuha sa kanya, yung binigay sa kanya, yun yung amount. Kaya kung merong mga millionaire ngayon, merong mga billionaire, yan ang amount din para sa kanila. Kaya tayong mga mahirap, hindi pwedeng mangarap ka ng maging milyonaryo. Hindi ka pwedeng mangarap na magkaroon ka ng silver, hindi ka pwedeng mangarap magkaroon ka ng gold. But pwede kang gawin ng Diyos bilang haligi ng templo. Kaya nga may aral pinagbabawal eh. Ang nagmamadaling yumaman, mapapahamak. Liban sa gagawing templo sa haligi, sa new city na may new name, siya gagawing vessel ng Diyos kung paano niya i-handle yung material na bagay na pinagkatiwala sa kanang Diyos sapagkat gagawin siyang haligi at malinaw yung nag-mold sa kanya, yung naglagay sa kanya na mula sa pundasyon, which is our Lord Jesus Christ, pundasyon ng ating pananampalataya. Ilalagay ka niya, huwag mong tingnan ang iyong sarili na may kakulangan, na may kapintasan, ang titingnan mo, yung naglagay sa iyo. And you need to accept lahat ng pagsubok, lahat ng suliranin, lahat ng haharapin mo sapagkat ang price na binigay kay Judas, siya din ng price. Kung paano po naganap sa panahon natin yung tinatawag ng mga archery, yung individual, yung vessel sa panahon natin ngayon in more than 8 billion people sa buong daigdig na ito. Okay, number 1. Sa Genesis chapter 44, verse 2, ito po ang pinakita bago dumating ang 2025, doon pa lang sa Genesis, isinulat na ni Propeta Moises ang tungkol dito sa betrayal system. Okay.
Ah, At ilagay ko ang aking sarong, ang sarong pila, sa labi ng bayong ng bunso, at ang salapi ng kanyang trigo. At ginawa niya ang ayon sa salita sinalita ni Jose. tuloy. At sa pagliliwanag ng kaumagahan, ay pinapagpaalam ang mga lalaki, sila at ang kanilang mga asno. Tuloy. Nang sila ay mga kalabas na bayan, at hindi pa sila nalalayo, sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, umangon ka, habulin mo ang mga lalaki, at pagka sila iyong inabutan, ay sabihin mo sa kanila, bakit ikinanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Di ba ang ginawa ni Jose? Nilinaw lang niya ang ginawa sa kanya ng magkapatid. Ang plano ng magkapatid, patayin si Jose. Ngayon may dumaan na mga taga-ibang bayan, mga Arimatea or anong lungsod mga nanggaling yan. Inisip nung isa na kapatid, ipagbili na lang natin to kaysa patayin natin. Sa makatuwid, kinuha nila ang damit ni Jose, ibininda. Dinala ngayon si Jose at yung damit, binuhusan na ng dugo, nagpatay sila ng kambing. Yung dugo na yun, binuhos doon at pinakita sa tatay. Tatay, pinatay ang kapatid namin, nilapa ng hayop sa gubat. Ang tatay nila ay si Jacob. Ngayon, nagkaroon ng crisis sa Egypt. Yung taga-bukid bumaba, naghahanap ng pagkain. Kasama na itong magkapatid na nagkanulo sa kanilang kapatid. Si Jose hindi nakalimot sa mukha nila. Pero ang magkapatid nakalimot sa mukha ni Jose kasi naging gwapo na si Jose. May suot na siyang magaganda dahil siya ang gobernador. Siyang namamahala sa kayamanan ng paraon. Okay. Ayon sa scripture, nilagyan niya ng gintong kupa yung sako na may bigas. Hindi alam ng magkapatid, uwi sila, tuwan-tuwa, binigyan sila ng pagkain, binigyan ng bigas. Pag kinabukasan, pinahabol ni Jose yung kanyang soldier. Habulin mo. Alam ni Jose na may nilagay doon para hulihin at maipabalik. Yun ang nangyari. Nung nahabol ng sundalo, nakita ang laman ng bigas na may ginto. Nagkaroon sila ng problema. Kinabahan yung magkapatid. Anong kaso nun? Hindi naman namin gusto yan. Umuwi lang kami din. Naghanap kami ng pagkain. Pagkatapos, mayroon palang laman yan. Hindi namin alam. At ang purpose ni Jose, makausap niya ang kanyang kapatid, pati yung tatay niya, na hindi naghihiganti si Jose. Na ang gusto lang ni Jose, malinawan ang lahat na bakit nyo ginawa. Mali yan. Hindi tama yan. Na kahit ginawa nyo sa akin ito, gusto kong malinawan lang ang lahat ng nangyayari kung bakit ginawa nyo. In our time, this betrayal time, in our time, spiritually, ang katayuan ni Jose bilang leader sa pamamahala sa material ng Ehipto, sa time natin, hindi matamo ni Jose para i-lead niya ang kayamanan sa Egypt kung hindi ginawa ng mga kapatid niya na i-betrayal siya in a big amount na binayad sa mga kapatid para maibenta niya ang kanilang kapatid. At makarating sa Ehipto at naging leader ng Ehipto para i-lead ang material na bagay ng paraon na sa panahon ng crisis na pakain yung libo-libong mga tao sapagkat nagkaroon ng 7 years na crisis yung time na yun. Now, ipinakita ng scripture, if there is any vessels today, men and women, you will be ready. Kapag ikaw ay leader ng church, sumanda ka. Kapag ikaw ay pastor, meron kang pinangunahang grupo sa paglilingkod sa Diyos,
humanda ka. Sapagkat ang pagiging vessels nito, may gagawin ang Panginoon na iba't ibang mga purpose, like sa mga kapatid ni Jose, hanggang kay Jose, hanggang sa kanyang tatay, na doon nalaman nila, doon sila nagkaroon ng harmony, na si Jose hindi naghiganti sa kanila, na sila naman humingi ng tawad kay Jose, sapagkat hindi nila itinuturing na isang crime ang nangyayari, kundi pinasalamatan nila ang Diyos na sa kabila ng nangyayari, natuto silang kumikilala sa pagkakamali ng bawat isa. And I hope in our time, in every churches, these traditions of men will be also one of our needs to come out from any the traditions of men. This is not for Christ. Hindi ito kay Kristo. Bakit po? Bibigyan ko kayo ng pahapiyaw sa mga nagsusuri. Ngayon ay January 1. Sana papaloob ang kalendar ng January 1. Gregorian calendar. Sa mga nagsusuri, merong 10 months calendar. Merong 12 months calendar. Walang problema para sa akin. Okay. Ito bang 10 months calendar? Ilan ang pitsa sa bawat buwan? Ito bang 12 months calendar? Ilang pitsa sa bawat buwan? May 30, may 31, may 28. Ang binabasihan yung pag-ikot ng daigdig. Okay. Ang tanong, anong purpose bakit umikot ang daigdig? Bakit kailangan gumalaw ang daigdig? Sapagkat kailangan mag-produce ng air para makahinga tayo. Subukan mong electric fan example. Pag ikot niyan, ang hangin, masasagap natin. Masasabi nating tulong sa sobrang init, tulong sa panahon na walang hangin. Ang mundo, kaya siya umikot para makahinga tayo kahit walang electric fan. Simpleng analysis po yan. Sa mga magagaling, kaya nilang intindihin po yan. Okay. Now, as a vessels, as a servants of the Lord in our time and every different religions, ipinakita dito sa Genesis chapter 44, verse 2, na itong crisis na nangyayari sa panahon ni Jose, nangyayari din sa time natin ngayon. Hindi lang sa crisis ng pera, hindi lang sa crisis ng sakit, hindi lang sa crisis ng anumang virus, at dumaan na nga tayo sa 3 years na muntik-muntika na sa loob ng 2 taon ang tao hindi makalabas at hindi pwedeng palabasin bahay. Whether you like it or not, kapag ikaw ay positive sa COVID-19, sunog ka. At wala kang problema sapagkat kapag merong isang taong merong sakit ng COVID, babayaran ang bawat susunugin. Yung iba pwedeng gusto, yung iba pwedeng ayaw. Sapagkat yung iba ayaw ng may mahal sa buhay na lumisan sa kanila. Yung iba naman, gusto kasi may perang ibabayad sa kanila. Meron namang iba, tambak ang pera sa bahay, nagpapakamatay na lang dahil sa kahihiyan na na-involve siya doon sa isang pangyayari na dito, hindi natin maituring na alam niya ang katotohanan, kundi na-involve siya na hindi niya alam kung paano labasan ang problema na kinasangkutan ng mga taong ito. And I hope naintindihan niyo kung sino ito yung ibig sabihin. Hindi lang sa time natin, sa present time, na ang north, south, east, west, yun lang ang may involved, kundi pati east, lahat ngayon involved sa ganong crisis as a vessels, as a human being. Kaya po, ipinakita sa time natin ngayon yung assessment ng government para mabigyan ng information ang bawat isa at ang religious supposedly na makatulong din na magbigay ng information sapagkat ngayon pwedeng ang mga subdivisions, mga private subdivisions will inform sa crisis, sa vessels, kung paano sapagkat well-educated yung iba
At alam nila hindi mahirap siyang kumbinsihin sapagkat preparado ang karamihan mga professionals. Tanong, paano ang mga squatters area? Paano ang mga uneducated? Paano ang mga nalugmok ngayon sa masamang bisyo? Yung environment kung saan nabilong ang mga tao. Ngayon, kung nakatira ka sa isang sulok na lugar at yung environment po ay napakadelikado, 85% ang mga kabataan involved sa nasabing environment. Kaya yung iba, katulad ng inyong lugar, ayaw ni sister na tumira sa mga sulok talaga. Kasi ang area nyo, along the highway, at yung environment hindi masyadong crowded sa crime. Sapagkat nasa highway, lalo na kung katabi mo yung barangay, katabi mo yung police station, medyo safe ka anytime. Paano ang nasa sulok? Paano ang malayo sa ganong mga stations? So, spiritual, ang nasa gobyerno, nagsama-sama, nagtulong-tulong. Pero dito, ipinakita, okay, itong mga anak ni Jacob na ito ay nagsabuatan na itong Jacob ay apo ni Abraham, anak ni Isaac, na sinabi ng Scripture, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, at Diyos sa ating panahon, nagpakilala sa bagong pangalan. Na itong bagong pangalan ilalagay sa bagong Jerusalem. At itong bagong Jerusalem na itatayo is not a literal Jerusalem, it is spiritual Jerusalem. Na sa time natin, this spirit dispensation, ilalagay itong syudad na ito na ang mananahan dyan, yung mga taong gagawin ng Diyos bilang vessels like Jose. Amen. Alam nyo, nung si Jose nilagay sa balon, hindi nag-react. Hinulog siya ng magkapatid. Nung nakita nila may dumaang taga-ibang syudad, kinuha nila yung kapatid eh. Hindi nag-react si Jose. Oh. Eh bakit ngayon may mga Jose na ibang klaseng Jose? Hindi si Jose na anak ni Jacob. Marami nga kinakuha ang pangalan. Isaias, Isaac, Jose, Jesus. May mga Jesus na lasinggo. May mga Jesus na kriminal. Eh katulad ko, ang pangalan ko Jesus din. Pero pinagtakahan ko sa aking nanay, bakit Jesus pinangalan sa akin? Tapos tinawag ako sa paglilingkod sa Diyos sa edad kong 30 years old. Hindi ko naman pinaplano yan. Subalit, wala tayong magagawa sapagkat ayon sa Revelation na binasa kanina, gagawin ko kayong templo or haligi. Okay. So, from the vessels, from the betrayal system, the vessels, down in our time, ang tanong, what is a big symbolical in our time, this kind of betrayal? Yan na. Tingnan natin. Scripture. Sa paliwanag ni Haring David sa kanyang panahon in chapter 12, verse 6 ng Psalms, yung word na symbolical, Psalms. Oh. Chapter 12, yung symbolical sa Tagalog, di ba, sagisag? Tulad sa bansa natin, ano bang sagisag ng ating watawat? Banner. Oh, di ba yung ang blue sa ibabaw, tapos yung white sa gitna, tapos yung red sa baba. Okay. Pag binaliktad mo yung flag na ang red sa ibabaw, ang ibig sabihin nun, gera. Pagka may dala kang sagisag na tila, puro white, pupunta ka sa isang lugar, ang sagisag nun ay kapayapaan, pagkasundo, peace. Yan. So,
Yung yung symbolical na ito, isang sagisag sa ating panahon na makikita natin kung sinong bisils ng evil, kung sinong bisils ng Diyos. And how many thousands of pastors today, makikita natin kung sinong bisils ng mga pastor na tumutupad sa itinakda ng Diyos na makuha man lang yung percent doon sa spiritual mentality ni Diyos ni Jose. Okay? So makikita natin kung sinong bisils ngayon. Those churches today are doing or follow the traditions of men as a human being. Sino ngayon ang nag-celebrate ng New Year physically? At sino ngayon ang nag-celebrate ng New Year spiritually? Okay. Balikan muna natin bago basahin yan kasi papasok po tayo doon sa symbolical, no? So, Prof, sapagkat merong tatanong, ang church nyo ba totoong church? Yung inyo bang doktrina na pinairal, biblical ba yan? Ah, mga ganun po. So, bago tayo niyan, ipinakita sa time natin, if we talk declarations of New Year, paano nakita natin ang New Year na April? So, ngayon, balik tayo doon sa Exodus chapter 13, verse 4. Pinaalis si Moises sa buwan ng Abib. Ang Abib ay first month of the year. Na itong Abib means Nisan, tumutukoy siya sa first month of the year. Abib, Hebrew calendar, pinakasentro sa first month of the year. Sapagkat ang Hebrew ay gumagamit din ng 12 month sa isang taon. So, ang first month of the year niya is Abib. Now, paano mo siya i-apply sa ating panahon? Na ang Abib, ang lahat po ng professor nilinaw ay binubuo siya ng March and April. Ngayon, paano makita natin na ito ay binubuo ng March and April at anong mensahe ng March? Ang mensahe ng March, dumating si Gabriel sa ika-6 na buwan at mababasa natin sa Lucas chapter 1 verse 26, and that is Gregorian calendar. Na ang Gregorian calendar, ang first month of the year is January, which is today. Okay. Now, if we took perfect calendar, which is Hebrew, ang Abib is Hebrew calendar na binubuo siya ng March and April, na itong March ay pang 9 month ni Jesus Christ na pinanganak ni Mary sapagkat kinausap si Mary ni Gabriel sa ika-6 na buwan sa ilalim ng Gregorian calendar. So, paano mo siya i-compute? From 6 months June. Nung tinanggap ni Mary ang binhi, which is the Word of God, Lucas chapter 8, verse 11, ang pangunang buwan is July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ang tanong, Pastor, maligtas ba tayo dyan? Yes, sapagkat ang believers in God through Jesus Christ, if you receive salvation and redemption through Jesus Christ, you need to know this perfect celebration of our Lord Jesus Christ sapagkat siya ay gagawin ng templo ng Diyos, gagawin siya ng haligi. Para saan? Hindi sa lumang Jerusalem, kundi sa bagong Jerusalem. Dahil yung bagong Jerusalem, lalagyan niya ng bagong pangalan. And therefore, we declare in the name of Jesus Christ, we are under Jesus Christ government as pastors and bishops. Nang pangalang ito, hindi old name, kundi new name. Pag nalagyan ang syudad ng new name, which is New Jerusalem, bagong pagkatao, ang mga taong ito dumaan sa matinding kapighatian. We need to overcome all the things are happening in this world. Crisis, poverty, disease, sickness, etc. In the name of Jesus Christ, you can cross the bridge as a healthy body.
abundantly in the name of Jesus Christ. Lahat ng imposibleng bagay magiging posible. Wala kang hahangarin to give glory and honor unto the Lord. At ang Diyos na mag-guide kung paano ka dalhin sa tamang posisyon. Huwag kang magplano para sa sarili natin. Huwag kang magplano para sa iyong church. Magplano ka kung anong plano ng Diyos. Sundin natin kung anong plano ng Diyos. Ang dami ng matatalino. Sino ba ang nag-kumbinsi kay Judas para i-betrayal ang Panginoon? Di ba ang mga scribe and Pharisee? Matatalino yan. Ang mga mahusay yan. Yes. Kaya sa kingship time ni Jesus Christ, hindi na niya tinawag ayon sa scripture ang mga pantas at matalino. Reject na sila. Kasi yun ang nag-betrayal, mga matatalino eh. Sino mga yung na-involve sa corruption and conspiracy? Di ba matatalino?